Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Narito na naman po tayo para muli mag-aral ng salita ng Diyos. Ang katanungan po, bakit hindi inaayos ng Diyos ang karahasan? Sa English po ay God is not fixing this. Itong mga violente o violence na nangyayari. Po, marami kasi nagtatanong, marami ganito, bakit hinahayaan ba ng Diyos mangyari ang ganitong klase ng krimen? Bakit hinahayaan ng Diyos ang ganitong kaguluhan? Po, so alamin po natin ngayon, why does God fix the problem of violence in our society? Totoo nga po ba, hindi inaayos ng Diyos ito? Samahan niyo po muna ako sa ating unang panalangin mga kapatid. Tayo po ay magdasal, humingi ng gabay, karunungan, patnubay sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal ng Espiritu. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, Ama, narito po kami muli. Muli namin ipinagkakalob sa iyong aming sarili na magbukas po kami mga puso at isip sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, sa sandaling ito, mga oras na ito, na pangunahan kami ng banal na Espiritu. Lukuban mo kami ng karunungan. Puspusin mo kami ng kaalaman upang nasa ganun maunawaan namin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming kapaligiran at lalong-lalo na, Panginoon. Patuloy naming maunawaan ang aming kaligtasan at higit sa lahat, malaman namin o amin pong maunawaan ang dakilang pag-ibig at pagmamahal mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Narito, Panginoon Diyos, muli kami mag-aaral. Babasa ng mga salita mo, dalangin namin na ito po ang mabigay lagi sa kalakasan, patnubay, pagtibay sa amin. Nang sa ganon, Ama, maging kalugod-lugod kami na naglilingkod sa iyong harapan. Salamat po muli, Ama. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Sa iyong pangalan, ito muli ang aming hinihiling sa ating Ama sa langit. Amen. Hello po at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Good evening po. I hope and pray na maayos po ang inyong kalagayan. Ano po, bagamat nakita natin na muli na naman sumungit o sumama ang panahon. Kaya po narito tayo sa gabing ito, pag-aaralan po natin, bakit hindi inaayos ng Diyos ang karahasan? Totoo nga bang hindi inaayos ng Diyos ito? Alamin po natin ngayon sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan sa wikang English, New King James Version. Basahin natin ang Revelation chapter 13 verse 1 to 10. Samahan niyo po ako. Basahin natin to. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his head a blasphemous name. Now the beast which I saw was like a leopard. His feet were like a feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. So they worshipped the dragon, who gave authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like the beast? Who is able to make war with him? And he was given a mouth, speaking great things and blasphemies. And he was given authority to continue for 42 months. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, is slain from the foundation of the world. If anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.
Mga kapatid, paalala po. Sa mga binasa natin sa Revelation chapter 13, kung nakita po ninyo, hindi po ito literal. Ito po ay mga symbolical. Symbols lang po ito mga nababasa natin. Wala pong mga sinasabi na nabanggit kaninang hayop. Kundi na natin. So ngayon po, unawain po natin ang ating pag-aaral sa gabi nito. Unang-una po, sino po ba may problema? Hindi po ang Diyos may problema, kundi ang kasalanan. Sin is the problem. God made everything good. Kung naalala niyo po sa Genesis chapter 1, 27-31, when He created in the Garden of Eden, all things are beautiful, including man and women. Kung nakilala po ninyo yan, mga bagay na yan. So lahat ay maganda, maayos, matiwasay, may kapayapaan doon. Yung nasabi natin na binabanggit. So God created man upright, matuwid ang tao, in His image and after His likeness. Katulad ng binanggit, sabi niya, let us make man according to our own image. God is a righteous God. Makita mo yun, create ang tao ayon sa imahe ng Diyos. Ito po, babasahin po natin ng awit. Psalm chapter 86 verse 5. Samahan niyo po ako. Sa wikang Tagalog ko po babasahin. Psalms 86 verse 5. O sa Tagalog po, mga awit. Ayan. Samahan niyo po ako. Dito po, sa chapter 86 po, tingnan po ninyo ang mga Biblia ninyo ngayon o mga Bible app niyo sa cellphone. Mas maganda po may Bible kayo dahil ginagamit niyo po ang cellphone niyo sa panonood. 86 verse 5. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Pansinin niyo po ito. Napakaganda ng sinabi. Sa lahat ng tumatawag sa iyo, ikaw daw ay mapagpatawad at mabuti. Patunay sa sinulat po ni David na ang Diyos ay matuwid na binabanggit. Kung babasahin pa po natin ang mga ibang scripture na yan, Levitico 19:2, 1 John 4:16, Ecclesiastes 7:29, at yung Genesis chapter 1, verse 26-27. Nagpapakita yan na ang Panginoon Diyos ay matuwid, ang Diyos ay punong-puno ng kapayapaan. Ayan. So, ginawa niya ang tao ng ayon sa kanyang imahe. Ngunit ito po ay mayroong sariling kalooban. Kaya po, free will can only exist when choices exist. So, meron tayong sariling kalayaan at meron din pong tinatawag na pagpipili. No po, sa Genesis chapter 3, basahin po natin ang Biblia. Genesis chapter 3, dito po matutunghayan natin ngayon ang pagpili ng mga bagay na to. Chapter 3, verse 15 to 17. At papag-alitin ko ikaw at ang babae. At ang chapter 3 po, tama. At ang binhi, sabi niya doon. So sinasabi niya doon sa ahas na ginamit ni Satanas. At ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinud ang iyong kalooban at siya ay papapanginoon sa iyo. At ikaw, Adam, ay sinabi sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Makita po ninyo, dahil sa free will ni Adan at Eva, bagamat may utos ang Diyos, ano nangyari po? Mas sinunod nila ang sarili nilang kalooban. Kaya ito
sila ay binigyan ng kaparusahan ng Panginoon, ang kahirapan. Kaya dito pa lang po nakita na natin, kapag tayo po mas sinunod mo ang iyong kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos, daranas ka ng paghihirap, ginatawag natin. So ngayon po, marami tayong nababalitaan. Daily news natin, balita dito, balita doon. Katulad nung nakaraan lang, makita natin, isang jeepney driver, sinalubog niya ang out of lane niya, o kabilang linya, nabangga. Kung titignan natin, kanina din po doon sa tapat ng Eastwood, may lumikong truck. Ano nangyari? Nabangga ito ng isang L300. So maraming karahasan. Makita mo dito, may isang doktora na ginahasa ng mapakaraming lalaki. Bakit po nangyayari yun? So hindi po ang Diyos ang may problema, kundi po ang kasalanan. Many in their ignorance, ayan po, and unbelief, make foolish statements about God. Paano po nangyari ang kanilang foolish statement? Dahil po sa kanilang pagsunod o pagiging ignorant sa salita ng Diyos. Ayaw nilang alamin ang salita ng Diyos. Ang kanila pong hindi pananampalataya sa salita ng Panginoon Diyos. Naniniwala sila may Diyos, pero sa salita ng Diyos, wala silang pananampalataya o wala silang paniniwala. Kaya ang mga sinasabi ng Panginoon Diyos ay ginagawa nilang kahangal-hangal. They fail to realize that by mocking God and rejecting Him. He that rejected me and received it not my words, ang hinabi ng Panginoon. Panginoong Hesus sa mga tao noon. Kung sino mag-reject sa akin at mag-reject sa aking mga salita, sabi niya, siya ay husgahan. Ang mga salitang sinabi ko, ang siyang husga sa kanya. Yun ang sinabi ng ating Panginoon doon sa John chapter 8. Kung titingnan natin mga kapatid, sabi niya rito, they are actually part of the problem. Itong mga taong ito na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, ito ang part ng mga problema. Sa Isaiah 59 verse 1 and 2, anong sinabi doon? Ang kamay ng Diyos ay hindi maikli upang hindi makapagligtas. Ang kanyang tainga ay hindi mabigat upang hindi makarinig. Ngunit dahil sa inyong mga kasalanan, pinagpapatalikod ninyo ang kanyang mukha. Kung titignan natin. Sa Jeremiah chapter 5 verse 25, basahin po natin mga kapatid. Jeremiah, sa wikang Tagalog po. Jeremias sa Tagalog. Okay? Tingnan po natin to. Jeremias chapter 5 verse 25. Diyan lang po kayo ha, huwag kayong aalis. Makinig po tayo para malaman natin ang katanungan nito, bakit hindi inaayos ng Diyos ang problema ng karahasan. Ayan. Jeremiah chapter 5 verse 25 po. Basahin natin. Ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay ng mga bagay na ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. So dito pinapakita sa atin ang kasalanan, ang sabi niya, pipigil sa kabutihan. Kaya nawawala ang kabutihan kaya nagkakaroon ng karahasan dahil sa kasalanan. Kung titingnan natin ngayon, hinahayaan ba ng Diyos mangyari ito? Ayan, kung titingnan natin. So, sa Isaiah 59:1-2 na binasa natin kanina sa Tagalog, yan po ang nakasulat. Ano po? Sa wikang English po yan. Sabi niya, tumatalikod ang kanyang mukha upang hindi kanya maririnig. Ngayon, dahil sa kasalanan, kaya hindi tayo naririnig ng Panginoon. Kaya kung ikaw ngayon nakikinig ngayon, gumagawa ka pa ng kasalanan, itigil mo na parang hindi ka maging parte ng problema ng sanlibutan ito. Problema ng kapaligiran. Yan po ang nangyayari. So dito po ngayon, sa Jeremiah chapter 5, 25-26, sabi nga niya, dahil sa inyong kasalanan, sabi niya, have turned these things away and your sins have withheld good from you. Dahil sa kasalanan, wala nang kabutihan kang tatanggapin. Napigil na ang kabutihan para sa iyo. For among my people are found wicked men. No? Mayroon daw po mga makasalanan sa tao ng Diyos. They lie in wait as one who sets snare.
Ang tao ng Diyos, ito po ang kanyang mga hinirang. Ito yung mga Hudyo noong panahon ng lumang tipan. Ngunit sa panahon natin, sino ngayon? Ito po ang iglesia ng ating Panginoong Hesus. Sa loob din ng ating iglesia ng Panginoong Hesus, dapat po hindi masumpungan ang kasamaan. Wala dapat kasinungalingan kung saan may mga nag-aantay. Sabi niya, they wait as one who set a snare. They set a trap. They catch men. Dapat po walang ganyan sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Hesus, sapagkat tayo ang tao ng Diyos. We are the people of God, the churches of Christ. That's why po napakahalaga. Dapat dito, lying must be avoided for all of us and those who are setting trap. Dito yung mga critics natin, division, anything that will divide, anything that will remove peaceful and loving life of the congregation of the church. Dapat po alisin natin mga bagay na ganyan. Tingnan niyo po ang sinabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 17. Maliit lang po ang nakasulat. Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab. Tingnan niyo po, mag-aalab sabi ng Panginoon sa kanila. Sa araw na yon at aking pababayaan sila. Tingnan niyo po, dahil sa kasalanan, mismo ang Panginoon Diyos ang nagsabi, pababayaan ko sila at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila at sila'y sasakmalin at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila na anupat kanilang sasabihin sa araw na yon. Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ating Diyos ay wala sa gitna natin? Tingnan ninyo, sa pangyayari na panahon ng araw sa Israelita, dahil sa mga karahasan nangyayari, kasamaang nangyayari, sinisisi nila ang Panginoon Diyos. At sinabi pa nila, wala ang Diyos sa gitna natin. Totoo nga bang wala ang Diyos sa ating sanlibutan? Totoo nga bang wala ang Diyos sa ating mga salipunan natin? Kung bakit may nangyayaring karahasan? Tingnan niyo po, totoo bang wala ang Diyos sa paligid natin kung bakit may nangyayaring karahasan sa mundong ito? Hindi po. Dahil lamang po ito sa kasamaan. Kaya malinaw po sinasabi dito, ikukubli ang aking mukha sa kanila at sila'y sasakmalin ng maraming kasamaan. Kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, wala ang Diyos sa piling natin. Kaya sasakmal ang kasamaan. Doon papasok ang mga karahasan. Kaya po mapakahalaga mga kapatid, patuloy po tayong maging matuwid sa harap ng Diyos upang ang kanyang mukha ay hindi makubli sa atin at tayo po ay iingatan. Nandito po, nagdarasal tayo, Panginoon, ingatan mo ako. Pero kung gumagawa ka naman ng kasalanan, paano kang iingatan ng Diyos? Kaya po dapat po, as much as possible po, sabi nga ni Pablo, mamuhay kayo na may kapayapaan sa lahat. Sa ganun din po, mamuhay tayong sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos. Ayan po. Tingnan po natin. Sabi nga niya, at ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yun. Dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa. Sa paraang sila'y pumit sa ibang mga Diyos. Sa paraang sila'y pumit sa ibang mga Diyos. The moment na ibahin mo ang pagbigay mo ng pansin, respeto, pagsunod sa ibang Diyos. Sino yung ibang mga Diyos na tinatawag? Tingnan niyo po. Ang Diyos ng mundo, si Satanas, ang sarili mo, ang trabaho mo, ang material na bagay, yan po ay nagiging Diyos mo kapag inuna mo yung mga bagay na yan sa tunay na Diyos na dakila natin. Kaya nga sinasabi lagi ng Panginoon sa atin, ipauna mo ako at uunahin din kita. Kung titingnan natin mga kapatid, ano po? Sa Matthew 13:15, sabi niya, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, sabi doon. Baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob
at sila'y aking pagalingin. So, tingnan nyo po. Nakita nyo po, maliit ang screen, nagka-problema po ako sa pagpapalaki ng taon, sa ating po PowerPoint na nagawa. Ano po? Kung titignan natin mga kapatid, dito sa sinasabi sa Mateo 13:15, ano po, ipinikit nila ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga tainga ay nahirapan ng duminig. Bakit po? Kumapal na ang kanilang puso. Hindi na nila inayaan ang Panginoon Diyos sa kanilang buhay. Kaya po sa buhay natin mga kapatid, dapat po hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong puso at ikaw ay magkakaroon ng pangunawa. Magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos sa buhay natin. Ano po? The existence of evil and evil people does not mean God is weak or unconcerned. Hindi po nangangulugan dahil may kasamaan at may mga masamang tao na wala ang Diyos o mahina ang Diyos o hindi concerned ang Diyos sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos dahil mayroon pong mga masama at may mga masamang tao, but rather an extension of His loving kindness and mercy. Mas isipin mo na pagmamahal, kabutihan at awa ng Diyos. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. When the sentence for a crime is not quickly carried out. Di ba may mga paghuhusga po nangyayari at ang tagal-tagal ng resulta ng paglilitis natin. People's hearts are filled with scheme to do wrong. Kaya po dito nangyayari yung mga tao mas gusto nilang gumanti. Dahil ang tagal po ng batas. Dito nga lang po sa Pilipinas, napakatagal ng batas eh. Kung iisipin natin bakit matagal, kasi po nangangalap pa po, iniiwasan nilang humusga ng hindi tama. Kaya kumakalap sila ng mga substantial evidence na tinatawag. Tunay na ebidensya na maghahatol doon sa tao na agawa ng kasamaan. Yung nga lang kuminsan, talagang tinatagalan. Sa mundo natin, mas pabor sa mga taong mayaman. Pag mayaman ang may kasala, madali ka agad mahusgahan. Kapag sinasabing mahirap ang nagkasala, ang tagal ng paghusga. So, hindi po fair. Bakit po nangyayaring ganon? Hinahayaan ba ng Diyos mangyari yon? Hindi po. Dahil nga po yan sa kasalanan. Kasalanan po ang umiiral diyan, kaya mga bagay na yan, kaya ito mismo, kasalanan, ito mismo ang nagtutulak sa mga taong gumawa ng kasalanan din. Pero, hindi dapat. Tayong mga sumusunod sa Kanya, mga Kristiyano, manatili, mapagpasensya, maunawain, ipaubaya mo ang lahat sa Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, vengeance is mine, akin ang paghiganti. Naalala niyo po yon? Pangako po yan ng Diyos sa atin. Ano po? Sa Romans chapter 2, verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Napakaganda po nito eh. Dapat ito yung maunawaan natin eh. Ito yung mga tinuro ko sa mga group Bible study sa Balubad. Karamihan din po doon ay mga senior citizen na. Sabi doon. So kung titingnan natin, ano po, dapat po yung kabutihan, yung pag-unawa, pagtitiis, pasensya ng Panginoon, dapat ito yung magtutulak sa atin na magbagong buhay tayo eh. Hindi dapat yung kasamaan ang magtutulak sa iyo sa kasamaan. Andiyan kasi ang kasamaan eh. Yan po sinasabi. Naka-exist ang evil. Bakit? Ang naghahari sa mundong ito ang dyablo. Kaya nga sabi ng Panginoon, gugunawin ko ang mundo. At ang mga jablong yan, itatapon ko sa dagat-dagatang apoy. Meron pong evil people. Bakit may masamang tao? Kasi mas sinusunod nila ang kanilang kalooban. Sa pagtukso ng demonyo, sila ay bumibigay. Tandaan niyo po, ang temptation ay hindi kasalanan. Ngunit kapag ikaw ay nag-give in sa tentasyon, yun ang magbubunga ng kasalanan. Ayan. Ano po? Matthew 13, verse 24 to 30.
Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Pansinin niyo po, nagtanim, pero may mga tumubong mga damo o anumang bagay na ito na kasabay ng magandang tanim. Kung titingnan natin, sabi doon, dahil ito, habang ikaw ay natutulog, nagtanim ang kaaway. Sino ang kaaway natin? Ang demonyo. Kaya huwag kayong matutulog sa pananampalataya. The moment na tulog ka sa pananampalataya, kapatid, kaibigan, nandyan ang iyong kaaway at magtatanim sa iyo yan ng mga hindi magandang tanim at yan ay sasabay sa pagtubo sa buhay mo. Ano po? Kaya mga kapatid, napakaganda po ang sinabi natin ngayon. Kung titingnan po natin itong parabola na ito, napakahalagang malaman natin. Ganito po ang kaharian ng langit na sinasabi niya. Isang tao na nagtanim ng mabuti sa parang o sa kanyang halamanan. Pero habang siya ay natutulog, nandoon magtatanim ang kanyang kaaway. Kaya napakahalaga po, huwag kayong matulog-tulog sa pananampalataya. He said to them, An enemy has done this. Ang kaaway gumawa nito. The servant said, Do you want us then to go and gather them up? Gusto nyo ba kunin namin sila, pumayo kami at sila ay kunin namin? Ngunit ang sabi, but he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Bunutin mo rin sabay yan. Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, First, gather together to the tares, and bind them the bundle and burn them. But gather the wheat into my barn. So sa pagsabay po niyan, sabi ko nga po, kahit po taging matapat tayo, nandiyan pa rin yung kasamaan tumutubo. Ngunit maging tapat po kayo hanggang kamatayan. Hindi mawawala yan siya sinasabi sa parabola. Pero sabi ng Panginoon, gagather ko yan. Kukunin ko yan at kukunin ko yung mga masama na yan, itatapong ko yan sa apoy. Tingnan niyo po, ihiwalay ng Diyos sa mga bagay na ganon. Kaya napakahalaga mga kapatid, ano po, maunawaan natin sa gabing ito ang kahalagahan ng parabolang ito na sinasabi ng Panginoon Diyos. Habang tayo nagiging tapat, huwag kang tutulog-tulog. Bantayan mo. Ngunit, kahit ikaw ay tapat, sasabay tutubo sa iyo. Ibig sabihin, nandyan ang kasamaan sa paligid mo, pero maging tapat po tayo. Maging faithful tayo hanggang kamatayan. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy ng pananampalataya sa buhay mo. Ano po, na binabanggit natin. Okay? Ngayon, titingnan natin, why does not God fix the problem of violence in our society? No, tingnan natin, danger, sabi doon. God has already provided a remedy for evil. Nag-provide na ang Panginoon Diyos sa kasamaan. Sino ang prinobide ng Diyos? Ang ating tagapagligtas at Panginoong Jesus. Sabi doon, in Romans chapter 5 verse 8, But God demonstrates His own love toward us, in that while we are sinners, Christ died for us. Nag-provide na siya ng way eh. Nag-provide ng Panginoon ng remedyo para sa kasalanan ng tao. Kaya sabi rito, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat, may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. So magtiis lang po tayo. May karahasan talaga sa paligid natin. Pero, iingatan ka ng Diyos eh. Kung hindi ka gumagawa ng kasalanan. Kung hindi ikaw magiging parte ng kasalanan. Ano po? Iingatan ka ng Diyos. Nandyan ang karahasan, nandito mga buhay na to. Kaya magtiis lang po tayo. Dahil po hindi natin maikukumpara ang kaluwalhatiang mahayag sa atin sa darating na panahon. Sa verse 19, sapagkat ang maninga na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay
ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Titingnan natin. Ano po? God has already provided evident righteousness. Exalt a nation. Sin destroy. Kapag po ang righteousness po, andyan tinataas ang bansa. Ngunit ang kasalanan ang wawasak diyan. The same way, ganun din tayo mga kapatid. Ang pagiging matuwid, ang magtataas sa'yo. Ngunit ang kasalanan, ang sisira sa atin. Righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people, kahit sinong tao. Yan ang sisira, yan ang wawasak sa buhay mo. Ang kasalanan. Kahit nasabihin mo ikaw ay maunlad ng itong bagay, kahit na ikaw ay maging mayaman, ngunit gumagawa ka ng kasalanan, kahit sabihin mo ikaw ay preacher, ikaw ay ministro, gumagawa ka ng mali, o mayroon kang kasalanan na hindi mo pa binabago, pinapanatili mo pa sa buhay mo yan, yan ang wawasak sa'yo. At ang kasalanan din ang sisira sa isang kongregasyon. Ang kasalanan din ang sisira sa magandang samahan, pagmamahalan ng bawat isa. Kaya dapat po ang kasalanan ay wala. Kaya wag natin sasabihin na hinahayaan ng Diyos ang karahasan sa mundo. Hindi po. Ang kasalanan ang may dahilan. Kaya may karahasan sa mundo. Nag-provide na nga siya ng remedyo, di po ba? Kung titignan natin. So, what if Adam and Eve choose not to sin? Uy, ang ganda nito. Ano nga kaya? Kung sinunod ni Adam at Eve ang utos ng Panginoon, huwag mong kainin yan. Ang ganda, no? What if all men love God? Teka, lahat naman ng tao sinasabi mahal niya ang Diyos, di ba? Maliban sa mga atheists, yung mga naniniwala sa Diyos. Ano po? Diba kaya sabi pala, in flaming fire taking vengeance on those who do not know God. Ano po? Pagparurusahan ng mga di nakakilala sa Diyos. Pero may kaduktong po yun, ha? At ang hindi mga sumusunod. Ayan. Ano po? See, laws and restriction forced upon society by government will not do away with evil. Kahit po may batas pa ang gobyerno natin ganito, may mga batas, pero po, hindi mawawala ang kasamaan. Kung minsan nga po, kung sino yung nasa gobyerno, sila pa ang gumagawa ng kasamaan. Kaya po tayo mga tao, huwag niyo po sisisihin lagi naman ng gobyerno. Kung minsan, sinisisi natin ng gobyerno, hindi po. Kung minsan nasa atin din po yun. Sasabihin natin, ba't bumaha? Nagkukulit tayo mga bumadayon, mga gobyerno, walang ginagawa. Sino ba may gawa ng baha? Tao rin, tayo din. Tapon dito, tapon ng basura. Kung titignan nyo po, kaya bumabara ang mga kanal, nagkakaroon ng mga basura dito. Wala tayong paraan. Hindi natin iniisip ng puro sarili at sarili natin ang inisip dito. Putol ng puno, putol dito, sinisira ang bundok, hinahayaan ng gobyerno, sirain ang bundok. Tingnan nyo po, dito lang po sa lugar namin. Makita nyo mga bundok, hinahayaan ng gobyerno sirain. Ano po? Yung titignan natin. Ano pa silbi ng DENR? Nangawala. Kaya, ang Diyos ay hindi ito genie. Kung, di ba? Imasin mo gano'n, lalabas ang Diyos at maghihingi ka. No, hingi ka ng request. Hindi po gano'n. In order for prayer to be effectual, para maging epektibo ang dasal mo, dapat daw po ito, by faith, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Ano pong ibig sabihin na sinasabi doon? Dapat daw sa pananampalataya. Kung babasahin ko po sa inyo ang Marcos chapter 11 verse 22-24. Sa wikang Tagalog po. Yan na po natin. Yan natin sa wikang Tagalog po. Sa Bagong Tipan. Dito po. Chapter 11 verse 22 and 24. At pagsagot ni Jesus, sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano po? Ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya sa Diyos na binabanggit ng Panginoong Jesus? Ano po? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi, sabi niya dito, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat. At hindi mag-ialinlangan ang kanyang puso, kundi manampalataya na mangyari ang sinabi niya ay kakamtin niya yun. So, yung sinasabi pong pananampalataya sa Diyos dito,
dapat po hindi tayo nagda-doubt sa Panginoon Diyos, hindi nag-aalinlangan. Ngunit sa panalangin, dapat wala tayong pinapanatili o hindi ka dapat nananatili sa kasalanan. Tandaan niyo po, binanggit kanina, di ba? Dahil sa kasalanan, tumatalikod ang Diyos. At sasakmalin ka ng kasamaan, yung binanggit kanina. Kaya po, dapat po, no, para maging epektibo ang panalangin natin, if we all want to have this society, a peaceful society, let us all be righteous in the eyes of God. Dapat matuwid tayong lahat. Nandun dapat tayo sa isang iglesia, ang katawan ng Panginoon. Kasi hindi dapat hiwa-hiwalay o nasa ibang denominasyon ka. Huwag mong palitan ang Diyos. Huwag kang sumamba sa ibang Diyos. Isa lang ang Diyos, isa lang ang iglesia. Tandaan mo yon na binabanggit doon. Kaya sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Now, paano ka mananampalatayang tinatanggap ito? Kung hindi ka naman naririnig ng Diyos. Hindi ka maririnig ng Diyos dahil sa kasalanan. Anong sinabi niya? Ang kanyang tainga ay hindi mabigat upang hindi makarinig. Ngunit dahil sa inyong kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kaya, magdasal tayo at iwasan ang kasalanan upang maging epektibo ang ating panalangin from the righteous. Simula sa mga matuwid. Dito po, sa James chapter 5, verse 16, basahin ko po sa inyo. Ang sinabi ni Santiago, James chapter 5, verse 16. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Nanonood pa kayo? Magpahayagan nga kayo sa isa't isa na inyong mga kasalanan. Confess your sins. Sabi niya, your fault to one another. And pray for one another. Sabi niya, that you may be upang kayo ay mapagaling. Sabi doon, o magsigaling. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sino ang righteous? Yung mga sumunod kay Jesucristo. Yung mga nagpabautismo at nananatili na sumusunod sa Panginoon. Ito po yung hinahayaan nila ang Word of God sa kanilang buhay na ipamuhay ang salita ng Diyos. Ito po yung mga righteous na nagsisikap mabuti na ipamuhay ang salita ng Diyos. Huwag mo sabihin righteous ka dahil marami kang alam. Marami pong taong ganyan, maraming alam sa Biblia, pero hindi naman nagbago ang buhay. Dapat po, when the Word of God, you understand the Word of God, and you like na ang salita ng Diyos ay mamuhay sa iyong buhay, dapat there will always be a change of life, change of heart. And your heart and your life must be clean to God, in accordance to His will, not your own will, hindi sa sarili mong kalooban. Dapat po, kalooban ng Diyos ang masunod, huwag ang kalooban mo. Dahil tandaan mo, sa iyong kalooban, mawawasak ka. Sa iyong kalooban, ikaw ay magiging parte ng problema. Bakit? Katulad na nangyari kay Eva at Adan, mas sinunod nila ang sarili nilang kalooban. Kasalanan, hirap ang dumating sa kanilang buhay. Ano po, na binabanggit. Okay? Ngayon, according to God's will, yun yung binabanggit ko. Ayon dapat sa kalooban ng Panginoon ang buhay natin. Tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi genie upang from beyond, napapanood ng Aladdin ng araw. Maliliit kami, nanood kami ng Aladdin and the Magic Lamp eh. Hinihimas-himas, lalabas at magre-request. Hindi po ganoon ang panalangin. Kailangan po matuwid tayo para madinig tayo ng Panginoon Diyos. Ayan. Ganito po ngayon, the final judgment. God will fix this. Every wrong will be punished and the righteous will be rewarded. In Matthew chapter 25, nandoon po, nakita natin, hiniwalay niya ang tupa at kambing. Ang mga tupa ay nilagay sa kanan, ang kambing ay nilagay sa kaliwa. Tanong, ikaw ba ay tupa ng Diyos o kambing? Ang tupa ay yung mga nasa isang katawan, nasa iglesia ng Panginoong Yesus. At ang kambing, ito po ang mga wala
sa piling ng Diyos. Tandaan nyo po. No? Nakalagay yan sa Mateo chapter 25, verse 32. All the nations will be gathered together before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides sheep from the goat. Ihihiwalay doon ng Diyos na po ang tupa at kambing. Mga kapatid, kaibigan na nanonood ngayon, manatili po kayong maging tupa. Huwag po kayong maging kambing. Tandaan nyo po, pareho lang po ng iyak ang tupa at kambing. Pero alam ng Diyos kung sino ang tupa sa atin. Kaya po sa loob ng kongregasyon, sa loob ng iglesia, dapat po lahat tayo ay tupa. Wala po dapat kambing sa atin. Kambing na pag-uugali. No po, ang kambing, wala ang sariling kalooban yan. Sira dito, sira doon. Ano po, not unlike ang tupa, nakikinig sa boses. Sumusunod sa boses ng pastol. Yan po yun na binabanggit natin. Ano po? Romans chapter 2 verse 5. But in accordance with your hardness and your impenitent heart, no, puso na hindi nagbabago, ikaw ay nag-iipon lamang sa sarili mo ng galit. Sa araw ng galit, araw ng silakbo at pagpapahayag, no, revelation of the righteous judgment of God. Huwag ka nang mag-ipon ng galit ng Diyos sa buhay mo. Maging matuwid na tayo. Tulong-tulong na tayo. Ano po? Sa buhay natin. Magdasalan. Sabi nga, confess one another. Ito po yung binanggit ko rin kanina. Dito, sa mga nagiging matyaga, nagiging matapat, nagiging pasensyoso, patuloy nagsisikap, magkakaroon po ng kapahingahan pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang matitipunong anghel. Sabi niya, in flaming fire, ito na, magiganti daw ang Diyos sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo po, hindi lamang bautismo. After ng bautismo, tuloy-tuloy ang pamumuhay mong tapat. Hindi na bautismo ka, andun na. Ano po, kaya po doon sa mga tumatalikod, pinaiiwasan ng pagsamba o binagwawalang bahala ang pagsamba. Yan po, hindi ka sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoon. Makakasama ka dyan. Kaya habang may buhay pa tayo habang may lakas pa tayo, magbago na tayo. Magsamba kayo tuwing linggo. Gumawa ng mabuti. Pamuhay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong umayon sa mga gumagawa ng masama. Huwag ka makiayon sa kamunduhan. Sabi doon, ang parusa, verse 9, these shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Wala ka ng kaligtasan. Pagdating niya sa araw na yon, pupurihin ang mga, sabi niya, pupurihin niya ang mga saints o mga matuwid to be admired among all those who believe, sabi doon. Revelation chapter 21 verse 7 to 8. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Kaya po sa karahasan na nangyayari sa paligid natin, there is always violence. There is always na mga panunukso ng dyablo. Maging matapat lang po tayo. We can overcome all these things, lahat ng uri ng kasalanan. Sabi nga ni Pab ng Panginoon, abstain on all kinds of evil appearances. We can do it with the guidance of the Holy Spirit, sa paggabay ng banal na Espiritu at ang salita ng Panginoon ay patuloy na nanatili sa ating buhay. Nandyan po, magtatagumpay tayo at magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. Magiging anak tayo ng Diyos. Ngunit sa mga duwag, ayun, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga away, manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, pagtagumpayan mo, maging matatag ka. Let us pray for one another, overcome the sin in this world. At tayo po ay magiging victorious. We will all become victorious.
we can overcome. Tandaan nyo po, those who overcome the world will inherit eternal life. Yan lamang po. Ano po? Napaglapasan mo ang kasalanan ng mundong ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ayan. Hindi inaayos ng Diyos ito, mali. Hindi na po, napatunayan natin ano po? Ang karahasan ay dala ng kasalanan. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Sabi doon, di ba? With all men. Sa ating pong concluding thoughts. Yan. Ano po? See? God is not fixing my problem. No. God already gave remedy for your problem. Sino may problema? Ikaw ang problema. Hindi mo binibigyan ng pansin ang remedyo na binigay ng Diyos sa iyo. God is not fixing my home dahil sa kasalanan, kaya nawawasak ang tahanan. So, kung ang tahanan ay matuwid ang lahat ng pamilya or the household, di ba katulad ng Cornelius and his household believed. No po, ang buong tahanan, napakaganda po, nagkakaisang sasamba, sama-sama. Kaya napakaganda po, alam niyo po, nakikita ko yung buong pamilya, buong angkan nagsasamba, nakakatuwa po eh. Dito sa Twinville Church, punta po kayo, makikita niyo po dyan, pamilya ni ganito, pamilya ni ganyan, sama-sama sila nagsasamba, napakagandang tingnan. No po, kaya po, ang kapayapaan ay nanatili. Ngunit, hindi basta sama-sama lang, hindi basta samba-samba, kailangan po, ang kasalanan ay iiwasan pa din. No po, ang pagbibigayan, pagmamahalan, pag-uunawaan, no po, ay nananatili dapat sa tahanan ng Diyos. Lalong-lalo na po, ang salita ng Diyos ay dapat nananatili sa tahanan. If you want your home become a peaceful and a loving home, allow the Word of God dwell in your heart richly. No po? And worship the Lord together with love, with patience, with understanding, with respect, and fear to God. No po? Yan. Napaganda. God is not fixing the church dahil nga po may mga kapatid, may kapatiran na umiiral pa din ang kasalanan. Umiiral ang pride. Preachers, take note. Leaders of the church, pride must be removed. Always be humble and humility must always be higher than your pride. Yes, may pride tayo eh, pero wag mong pairalin ang pride mo. No? Sa loob ng church o sa buhay mo. Wag mong pairalin yan. Always be humble. Humility is the key for the unity. Humility ang susi ng pagkakaisa sa loob ng kongregasyon. Tandaan niyo po yan. Pagpapakumbaba sa Tagalog. Iyon. Ngayon, hindi inaayos ng Diyos ang buhay ko. Mali. Ikaw ang hindi nag-aayos ng buhay mo. Baka mo sasabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Huwag mo sabihin na hindi ka pinatawad ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. Ikaw ang gumagawa ng dahilan kung bakit hindi ka pinapatawad ng Diyos. Tingnan nyo, ang Panginoon Diyos ay namatay para sa lahat. Sa kasalanan. Ngunit hindi ka naman sumusunod. At patuloy mong pinairal ang kasalanan mo. So ang karahasan sa buhay mo ay nandyan. Tapos sabihin mo, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi pinipix ng Diyos ang karahasan sa buhay mo. No. Sabi kanina, sasakmalin ka ng kapahamakan. Sasakmalin ka ng karahasan dahil sa kasalanan mo. Kaya mga kapatid, let us overcome this world. Kaya natin eh. Kaya natin lahat. Lagpasan ng mga bagay na yan. Ano po? Fully surrender to God. Put on Christ. Maging part ka ng solusyon. Huwag kang maging part ng problema. Maging part ka ng solusyon. No, Christian must always be a part of solution. Have patience, endurance, no, pasensya, pagtitiis, dapat ang buhay natin. Then, I will answer for myself. Ikaw at ikaw lang sasagot. Tandaan nyo, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos, hahatulan tayo, individual. Hindi ko repair group. Individual, hahatulan ka ng Diyos sa ginawang mabuti at masama. Kaya po, dapat walang hatol sa atin sa masama.
puro tayo kabutihan. Well done, my good and faithful servant. Sasabihin sa atin ng Diyos. Napakaganda po, di po ba? Yan. Titignan natin. No? As long as the world stands, there will be evil. Injustice and corruption. Nandiyan po lagi yung corruption na yan. Ano po kayo? Dahil sa corruption mo yan. Hindi po. Mayroon dyan ang corruption sa gobyerno. Pero magsikap tayo. Magtrabaho tayo. Manampalataya. Isuko ang buhay sa Panginoon Diyos. Then magpakambaba tayo sa Panginoon Diyos. Sabi niya, therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Itataas ka ng Diyos. Tignan mo, casting all your care. Doon, bigyan mo na kay God ang pag-alala mo. Lord, ikaw nang bahala dito. Mamumuhay ako ng tapat sa ayon sa iyong kalooban. Susunod ako sa mga utos mo. Dapat ganon. Because God has prepared a better world for the righteous. Tandaan mo, may mas magandang mundong darating sa buhay mo. Diba? Kung ikaw ay nananatiling sumusunod sa Diyos, ang ganda ng mundo mo eh. Despite of all the evil in your, sa paligid mo, diba? Sabi, yung mga tears, lumalago din. Pero ang buhay mo ay magiging mapayapa sa Panginoon Diyos. Kung ikaw ay nananatiling sumusunod at kung ikaw ay nananatili sa loob o katawan ng ating Panginoong Hesus, ang Church of Christ, na po, na binabanggit doon, God, aayusin ito. Aayusin ng Diyos siya, mga kapatid. Kaya po, sa gabing ito, dapat po, naunawaan natin ang mga pag-aaral natin. Maraming pong salamat sa pag-join nyo sa amin. Bisitahin nyo po Marikina. Dito po sa Twinville at Friendship Road. Ayan. Katanungan, bakit hindi niayos ng Diyos ang karahasan? Dahil sa kasalanan. Pero, gusto ng Diyos ayusin ang buhay mo. Bigay mo ang buhay mo kay God. Magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat po sa pakikinig ninyo, pag-join sa atin sa Facebook live stream ng ating Bible study. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Danny De Vera, kasama na kay Maybay, Aileen, at si Danieli na nandito po. At si Aidan po, nasa kabilang bahay nila. Yan po. Kaya po, kasama po ang mga kapatiran sa Twinville at Friendship Road. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos at manatili tayong magpakumbaba na sumusunod sa kanyang mga salita. Let the will of God control your life. Good evening po.